Kailan ka ba nagsimula sa Adamson? 2017, yun yung residence ko na year. Then 2018 na ako nag-start Okay. laro sa UAAP. Pero Hanggang. as a player, talagang Adamson mo na talaga gusto maglaro. Hindi. Actually, wala sa Adamson yung plano ko nung that time eh. Oo. That time kasi nagta-tryout ako sa Perpetual, sa San Beda, and then sinubukan ko din sa FEU. So wala kasi punong-puno daw ng guards. So may nag-invite lang sa amin din sa Adamson si Coach Awo Lacson. Yun yung recruiter ata ng Adamson that time. Pina-tryout ako ng 2 days. Year 2017. Then, yun, nag-tryout ako. Akala nila, anak ako ni Jolas. Oo nga. Kasi, Lastimosa eh. Nakatulong ba? Oo, Lastimosa. Sobrang nakatulong siya kasi, syempre, known si Jolas eh. So, may confidence din ako na ilabas yung laro ko. Pero wala talagang relation kay... Wala talaga eh. Kahit parehong probinsya? Kapilyedo lang. Pero, minsan nagtatanong si Coach Jolas na taga saan ako. Sabi ko naman, yung lolo ko Cebu. Sabi niya, madami daw Lastimosa talaga sa Cebu. Kasi pero si Jojo hindi Cebuano. CDO yun eh. CDO siya. Tapos siya naman, Negros Oriental. Negros Oriental. Oh. So, ayun. Pag-tryout ko ng 2 days, medyo nagugustuhan ako ni Coach Franz kasi yung dahil sa quickness ko. Kasi yun yung hinahanap niya eh. Kasi yung style niya kasi, lalo na sa depensa, nagta-trapping din sa kabilang court. Yun. So, yung naging edge mo. Pero, nung iniisip nila kamag-anak mo si Jojo Lastimosa, di mo ba sinasabi agad yung totoo habang sa tryout? Kasi nagta-tryout ka pa lang eh, di ba? Hindi ko kamag-anak. Hindi. Di ba niya muna sinasabi? Hindi mo muna sinasabi, di ba? Hindi ko siya sinasabi. Hindi na, wala naman talaga. Tapos nung nakuha na siya, din niya sinabi, hindi ko po pala kamag-anak si Jojo Lastimosa. Pwede rin, maangang. Hindi ko kamag-anak ko. Parang ganun lang. Kasi kung ako, di ba, yun yung chance mo. Influensya yun eh. Influensya eh. Pero, tinignan ba nila yung binti mo? Pare, kung meron kang Lastimosa. Wala. Yung binti kasi maganda binti. Parang 4 na braso yung binti niya. Saka yung hita. Laki din ang hita nun. Oo. Kasi pag sinabi mong Jojo Lastimosa, yun ang trademark nun, yung magandang binti. Hindi ba sinilip? Para makita kung kamag-anak mo, ganun wala. Hindi po. So, kasi gano'n, no? Kasi trademark yung Lastimosa. So, nakapasok ka na ng Adamson. So, 2018, binalikan nila ako, parang tinawagan yung coach ko from Dumaguete na okay, kunin ka na namin, ganun. So, 2018, pumunta na ako dito sa Manila para mag-training. Yun. So, tapos laro na. Niline up ka na. Niline up ako ni Coach Franz kasi may isang guards kami na graduate na eh. So, parang sobrang timing na pagpasok ko, laro di agad. Oo, kailangan na ng replacement. Yeah. Sakto pala yung timing. Oo. Saktong-sakto nga eh. Kaya sabi ko, nagpala ako dito sa may chance ka na agad. Tapos nakita ko yung jersey niya ng Adamson. Inubos mo ba yung lahat ng playing years mo? Inubos ko po. Kaya loyal. Talagang loyal. Kasi, inubos niya eh. On my last year, may offer kasi ako sa KBL sa Korea. Pero I decided to stay sa Adamson. Kasi nga, mas iniisip ko din yung pag-aaral ko eh. Kasi 1 year na lang, gagraduate din ako eh. So, kaya nagstay ako. Kasi iniisip ko din yung pag-aaral. So, ayun. Hindi ko in-expect na i-retire nila yung jersey ko. Galing. Pero bihira yun yung mga player na nag-turn down ng KBL. Kasi maganda raw ang bigayan doon eh. Pera na yun. Ang laki. Sobrang laki talaga nung offer ko. Pwede mo bang sabihin kung anong offer sa'yo ng KBL? Magkano yun? KBL? Yung kontrata. First year, mga nasa 700 around eh. 700 US. Yeah, libre pa yung dun. Tirahan mo. Tapos Korea bigyan ka pa ng kotse.
Ganun. Sa pesos yun, 700. US. Sa pesos na yun. 700,000. Pesos yun. 700,000. First year ba yun eh? Kaso ano yun eh, parang 2 years ata ibibigay sana eh. So second year, may dagdag pa yun. Oo. Sabihin natin additional 300. Oo. Pero ang galing kasi pinrioritize yung education. Diba? Gusto niya makatapos. Tsaka hindi, ang isa pa nga sa tingin ko naging gusto niya, malay mo, yung last year niya, maka-champion. Kaso Diba? nung last year ko, yun yung pinaka sad na nangyari sa buhay ko eh, which is yung ACL ko. Injure ka. Yeah. Paano recall mo ba paano nangyari yung injury? Ano yung nangyari noon time na yun? Nangyari yun nung nung nagkaroon kami ng invitational sa Bayugan City, which is the Butuan. Kasi galing ako nun sa SEA Games eh. Tapos pagbalik ko dito sa Pinas, hindi ako pina-practice ni Coach Nash. Talagang pinapahinga niya ako ng 1 week. Tapos di ko alam na may invitational pala sa Bayugan, sinama nila ako. Tapos ayun. Laro ka? Naglaro ako na walang practice, hindi kondisyon yung katawan ko. And then yung game pa dun, twice a day pa. Okay. Tapos babad ka pa dun sa game. So nangyari, wala talagang contact eh. Pag floater ko, talagang pumasok talaga yung tuhod ko eh. Kasi siguro pagod na din yung legs ko nun that day. Kasi hapon na yun eh. Nung umaga nun naglaro kami, tapos hapon ako nadali dun. Ayun, dun nadali yung tuhod ko. Pero nung sa Bayugan City, pagka MRI agad, wala pa siyang ACL, parang sprain ACL tear lang siya eh. Okay. So, pa-check up kami dito sa San Juan. Then sabi ng doktor na swerte ka, hindi full tear. So, parang nag-decide ng Adamson na mag-rehab ako ng 2 months kasi 3 months na lang eh. Mag-UAP na ulit. Sabi, 2 months, mag-rehab ka. Kaso, parang mali ata na doktor yung napuntahan namin. Parang Sa mata. Parang hindi siya orto eh. Sa mata. Doktor sa mata. Kasi may doktor. Parang okay ka. Doktor kasi parang may iba-iba silang di ba? Orto, tapos parang hindi. Ibang specialista. Ibang siya kasi pin-ERP. Tapos rehab 2 months. Sa 2 months na rehab ko, nagtaka ko lang nangyari na layo eh. Yung talon-talon. So pagbalik ko sa training, sinubukan naman ni Coach Ryan Bitea. One-on-one kami nung isang kasama ko. Pag fade away ko, pag landing ko, yun yung first time ko ulit na mag-landing. Kasi yun nga, walang playo na nangyari sa 2 months. So pag landing ko, pumasok ulit yung tuhod ko. So pag MRI ulit, doon na nagkaroon ng ACL. Yeah. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.